Ngayon, nagsisina ako kung bakit pinakain ko pa siya ng adobong niluto niya kanina. Sino ba namang hindi magsisisi? Ako rin lang naman na nagbantay sa isang to. May sakit na nga. Suka pa ng suka tapos nilalamig. Ano ba ang uwi ng katawan niya ha? Tinaguri ang mafia boss tapos ganito? Usal ko na makitang nanginginig na naman ito. Ano ba kasing kinain? Natigilan ako sa pagsasalita na ma-realize na yung adobo nga pala. Napahilot na lang ako sa no-ottering na nasa harap. Hawak ko ngayon ang mainit na bimpo. It's cold. Usal nito habang nanginginig. Ang init kaya? Inis kong sabi sabay lagay na naman na mainit na bimpo sa noon niya. Hoy, wag kang ang OA dyan. Pero nakonsensya din ako dahil sa ginawa kanina. Hays, ano ba namang buhay to? Ni isa walang gamot dito eh. Nasa kalagitnaan pa naman kami ng guban. Agad akong pumesa sa kama at humiga. Halika dito. Mahina akong usal at nakita ko nanginginig pa rin siya. Nalamingon sa akin at nagtaka. Bagsak ang mga mata nito at ang bibig ay putlang-putla. Anong? Hoy, tumayo ka dyan. Baka masukahan mo yung kama. Inis kong sigaw at sa kanya mabilis na tumayo at nagtungo sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Ano ba namang buhay to? Inis kong sinabunutan ng buhok ko at mabilis sumunod kay Logan sa banyo. Agad kong hinagon ng likuran niya habang siya naman ay sumusuka. Na matapos siyang sumuka, bagsak ang katawan niyang humiga sa kama. Wala na tayong choice, Leona, kundi ang tabihan ng isang to. Napabuntong hininga muna ako bago tumabi sa kanya ng tulog. Akin na. Kinuha niyang kamay ko at pinilupot to sa bewang ko. Nakita ko nagulat siya kaya hindi ko pinansin yon. Yakapin mo ko para makakuha ka ng init sa katawan ko. Agad naman niyang ginalaw ang kamay niya at yumakap sa akin. Pero nagulat ako na sinubsob nito ang mukha sa dibdib ko. Abat! Hindi siya nagsalita pero gumalaw siya at mas dininan pa niya yung mukha niya sa dibdib ko. Gago talaga. Napapailing akong kinuha ang kumot at binalot yun sa sarili naming dalawa. Hindi ako makagalaw dahil sa pagkakayakap niya kaya ang ginawa ko na lamang pumikit ako at matutulog. Maako nagising para puntahan ng pagkain si Logan. Nilalamig pa rin siya hanggang ngayon. Kanina nga madaling araw suka na naman kaya lagi itong dilat ang mata para bantayan na lamang siya. Bakit ko nga ba ginagawa to? Ako ba talaga may kasalanan? Siya naman nagluto na sarili niyang pagkain eh. Agad kong kinuha ang mainit na sabaw at inihain sa table. Lumingon ako sa kama at tulog na tulog pa rin siya. 7 AM na at sobrang init na ng araw sa labas. Agad ako nagtungo sa kama at tinignan ng may sakit. Logan, bulong ko dito. Kumain ka muna. Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita pero gumalaw siya. Inayos niya nga lang yung kumot. Kakain na. Pag-uulit ko. Wala akong gana. Nanginginig niyang usal. Napabuntong hininga naman ako. Wala daw gana kung buhusan ko kaya siya na mainit tubig para mawala na yung pagkalamig niya. Dahil sa inis pumunta ako sa table, bahala siya. Kung ayaw niyang kumain, hindi ako na lang kakain. Magana akong kumakain habang nakatingin sa kama. Kanina pa tong hindi mapakali kung makagalaw. Kailangan ko na ba siyang dalhin sa ospital? Napabuntong hininga muna ako bago tumayo. Sa ganitong pangyayari, pag ganito ako pinababayaan ko lang pag nakikita ko siyang ganyan na hindi mapakali? Ganun ba kalasan yung pagkain niluto niya? Tumayo ako para lapitan siya. Kaya mo bang sarili mo? Gusto mo bang umuwi tayo? Tanong dito. Di niya ako nilingon pero yung ulo niya umiling. Gusto mo bang mamatay? Natigil ang pagsalita ka na may marinig akong ingay. Nagagaling sa labas yon. Teka, dito ka lang. Pagsabi ko, agad ako nagtungo sa pintuan para silipin ko sinong dumating. Ano ba naman? Mag-ingat ka naman anak. Sorry po, Nay. Ay nako. Nay, gusto ko pong... Nay, may tao, Nay. Napalingon sila sa akin at nagtataka. Sino po kayo? Bakit nandito po kayo sa... Hindi ko natapos ang sasabihin nang biglang magsalita ang babae. Teka, ikaw yung asawa ni Mr. Red Dragon, di ba? Yung nasa TV? Napalunok ako. Pati ba naman yun na balita? Oo. Butit nakadalaw ka. Teka, sino bang kasama mo? Nandyan ba si Mr. Red Dragon? Actually, nandito naman siya pero nilalagnat siya eh. Pagsabi ko habang nakayoko. Ano nangyari? Tanong ng babae. Ewan, bigla kasing nilamig eh. Aba iha, halika't pupuntahan natin. Agad kong binigyan ng daan ng ginang. Pumasok sa loob yung babae naman kasama ay anak niya at pumasok na rin at ako na may pumasok din. Ano bang nangyari? Bakit siya nilalamig? Kumain lang siya nung niluluto niya. Sabi ko. Kumain? Bakit nagkakaganito? Wala sa tamang lasa kaya ganyan. Sabi ko.
Ganon? Anak, kuhaan mo nga ako ng dahon ng muabas? Napatas ang kilay ko. Muabas? Pati ba mga puno ibang pangalan? Sige po, Nay. Sabi ng babae na nasa 15 na taong gulang. Ikaw naman, Iha, marunong ka ba mag-init ng tubig? Opo. Mag-init ka ng tubig, tas pag dumating ng anak ko, ibigay niyo kagad sa akin. Tumango lang ako taglakad puntang kusina para mag-init ng tubig. Talaga bang gagawin ko to? Grabe, noon nga na nagkasakit ako, pinabayaan ko lang gumaling. Dahil gagaling din naman talaga kalaunan eh. Pero itong isang to, nag-umaga na lang, di pa rin magaling. Someone's point of view. Nakatingin lang ako sa babaeng katabi ni nanay. Pakiramdam ko ang cool niya sa itsura niya kasi ang astig niyang tingnan. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Kuya Logan. Nanay, sino po ba yung babae? Bulong ko kay nanay na makarating siya sa tabi ko. Asawa siya ni Mr. Red Dragon. Pagsabi ni nanay. Asawa? Ibig sabihin may asawa na nga si Kuya Logan. Nanay, ang ganda niya. Usal ko. Oo nga anak. Nakita ko rin yun pero may iba sa kanya eh. Parang ang sama niya makatingin kay Mr. Red Dragon. Ramdam mo rin, Nay. Tingnan mo naman, nakakunot ang noon niya habang nakatingin kay Kuya Logan na nakahiga. Pagturo ko at natawa naman si nanay. At iniwan ako at pumunta siya sa kusina. Napalingon naman ako sa gawin nila Kuya Logan. Nakita ko nakatingin na sa akin yung asawa niya, kaya kinabahan ako. Psst! Bata! Alika nga dito. Pagtawag niya sa akin. Ano po yun ate? Usal ko. Pakiabot nga yung panyo. Agad kong kinuha yung panyong itinuro niya. Ito po ate. Salamat. Nga pala, anong pangalan mo? Diana po. Yana na lang po. Ah, ganon? Sige, Yana. Tumungo ako at bumalik sa pagkakaupo. Nakita ko naman pinunasan ni ate ang noo ni kuya. Napangiti ako. Napaka-sweet niya pala kahit masungit yung boses niya. Nakita ko naman kinuha niyang cellphone niya at may tinawagan. Kath, I want an update on the subdivision, sabi niya. Catherine's point of view. Good morning, Miss Teves. Good morning, ma'am. Good morning, boss. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng mga empleyado ko at agad akong pumasok sa opisina. Humarap naman sa akin ang sekretary ko. Boss, you have a meeting at 1 p.m. with Mr. Santiago and later at 3 p.m. you should see Mr. Kevin. Sabi ng sekretary ko. Sino naman yung Kevin? Hindi ko po alam, ma'am eh, pero ang sabi magkikita daw po kayo at 3 p.m. sa Vanice Restaurant. Napataas ang kilay ko. Cancel that one. Hindi ko kilalang isang yan at wala akong panahon para sa mga... Pero ma'am, ang sabi po isa raw po siyang businessman at tutulungan po kayo para sa ginagawa niyong project. Get out now, Ellen. Yes, boss. Mabilis naman siyang umalis. Pagkaalis niya, tumunog naman ang cellphone ko. Calling Isabel. Hey girl, nasan ka na ba? Kath, I want an update on the subdivision. Okay lang naman. Pupunta din ako doon pero grabe. Dapat talaga nandito ka eh. Para matulungan mo ko. Nasan ka ba, girl? Forest? Anong ginagawa mo dyan? With Logan. Hindi ko alam ba't niya ako dinala dito pero ikaw na munang bahala. Matatagalan pa ata ako dito eh. Oy, huwag mong sabihin nag-honeymoon kayo dyan. Natigil naman na nasa kabilang linya. Yay, kadiri, sabi ko. Toot, toot, toot. Napatay na lang ako sa cellphone ko at napailing. E di wow, nag-honeymoon? Akma sana akong babasahin ng may naglagay ng papeles nang biglang tumunog ang cellphone ko. At sino naman kaya ito? At 3 p.m. on Vanice Restaurant. See you. Sino ka ba? Inis kong sigaw dahil para mapatigil ito. It's a secret. Secret mo mukha mo? Sabay patay ng linya at agad ako nag-focus sa binabasa. Sino ba siya para utusan ako? Isabel's POV. Natapos kong tawagan si Kat, agad akong tumingin kay Logan na nakaupo na sa kama habang kumakain. Ayos na bang pakiramdam mo, iho? Sabi naman ng babae, siya nga pala yung kinakwento ni Logan sa akin na may-ari ng lupang binilhan niya. Tumingin sa akin si Logan at umiwas ka agad. Pataas ang kilay ko. Ayos na po, manang. Salamat po. Masigla niyang sabi. Ayos na nga siya. Isang sampal lamang sa pisngi. Sasampalin ko kaya siya maya-maya pag nakalis na ang dalawang to. Mabuti naman, iho. Ano ba kasing nangyari at nagkasakit ka? Tumingin sa akin si Logan at binawi rin kalaunan at tumingin sa babae. Wala po manang, okay na po ako. Nagkaroon lang po ng problema. Ewan ko sa yung bata ka. O siya, sige. Uuwi na rin po kami bukas. Bakit ang bait ng mokong na to? O sige, mag-iingat kayo. Sige po, ingat po kayo pag uwi. Tumango lang ang babae at inaya na nga ang anak nito.
Iha, uuwi na kami. Kailangan pa kasing uminom ng gamot itong anak ko eh. Sige po, ingat po kayo. Ate, uwi na po kami. Sige Yana, ingat. Kayo rin po. Magaling ka, iho. Opo, si Logan. Ako na po ang bahala sa kanya. Sige, iha. Pshh! Dinig kong usa ni Logan kaya't napalingon ako sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin at tumiga nito sa kama. Na makaalis ang dalawa at agad kong isinara ang pintuan. Hoy lalaki, bakit pa ganyan ang tingin mo sa akin? Inaano ba kita? Inis kong bulyaw sa kanya. Pero wala akong sagot na narinig. Hoy, kinakausap kita. Natigil ako nang bigla siyang tumayo at inis na pumasok sa banyo. Vlog? Abat? Napahiyaw ako dahil sa gulat. Ano siya na ngayon magagalit sa akin? Aba, gago pala siya eh. Akma ko na sanang kakatokin ng banyo nang lumabas ito at walang tingin-tingin nilampasan ako at tagtungo sa labas. Napatawa na lamang ako at napailing. Ano ba ang meron sa lalaking yon? Ilang araw na ba? Ilang araw na nga kami nakauwi dito sa bahay pero hindi man lang kumibong kasama ko. Alam ko galit siya sa akin dahil nung nakarang araw, ang tagal na nun. Tapos ngayon may isang linggo na rin di pa rin ako pinapansin. Lagi siyang umaalis sa bahay. Maaga siyang pumapasok sa trabaho, madaling araw naman umuwi. Ano ba? Kakaiba na yung kinikilos niya. At isa pa, hindi ako sanay na hindi ko siya kaaway palagi. Kaya ako to, nakatingin sa kanya. Habang kumakain, syempre yung maid na nagluto. Hindi ako, dahil ayaw raw niyang tikman ang luto ko. Bumalik na naman sa alaala ko. Ang nangyari na ayaw niyang tikman ang niluto ko. Para sana sa kanya. Flashback. Kahapon lang na kami nakauwi dito sa bahay ni Logan. Gusto ko na nga sanang punta ng subdivision kung okay lang ba. Kaso mukhang kailan lang talaga ako mananatili. Dahil ayaw pa rin akong kausapin itong lalaking ito. Ma'am, ano pong lulutuin ninyo? Takang tanong ng maid. Tinaasan ko lang siya ng kilay kaya hindi na siya nagtanong pa. Inumpasan ko na magluto. Gumising ako ng 4 AM para talaga magluto kasi 6 AM pa lang aalis na si Logan. Todo effort pa ako dito ah. Nang matapos kong lutuin ng adobo at ginataan, inihanda ko na agad ito kanina. Kasi tinignan ko muna si Logan sa kwarto niya kung tulog ba ito o gising na. Pumasok ako doon sa maliit na pintuan, kadugtong ng kwarto niya. Nakita ko naman siyang nakaupo sa kama niya at malalim pang iniisip. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng yabag ng paa, pababa ng hagdan. Nagmamadali ako nagtungo ng sala at tumigil din. Hindi ako nagpahalata at hinintay ko siya. Nang magtamang paningin namin, umiwas ka agad siya. Ano kayang problema ng isang to? Sisigawan ko na sana siya. Nang may naalala ko mga pagkain pala ako niluto para sa kanya. Hoy lalaki, kumain ka muna bago ka umalis. Pagsabi ko sa kanya, nakita ko, napasimangot siya tumingin sa akin pero binawi din. Pshh! Usal niya sabay alis. I am not hungry. You can eat your own food. At wala na akong balak kainin pa yung luto mo. Nainis ako sa sinabi niya. Pero bumagsak ang balikat ko dahil nakaalis na siya. Kung ayaw niya, edi ayaw. Pipilitin ko ba siya kung gusto niya talagang mamatay? Inis akong pumunta sa kusina. Ma'am, kain. Itapon mong lahat yan. Wala akong gana. Inis kong sabi sabay alis. End of flashback. Napabuntong hininga ako at akma na sanang iinom ng biglang tumunog ang cellphone ko. Stanley calling. Yes? Bad trip na sabi ko. Oh, anyari? Wala naman. Ano, ba't napatawag ka? Tumingin ako sa direksyon ni Logan pero itong walay kibo na kumakain. I'm asking for subdivision kung pupunta ka ba mamaya, sabi nito. Yeah, sunduin mo na lang ako dito sa bahay. Pagkasabi ko noon ay napatingin sa akin si Logan pero hindi ko siya tinignan. Nakatingin ako sa pagkain. Yes, sure. Anong oras? After 10 minutes. Okay, copy that. Wait. Yes? Yung pustahan nating date natin ah. Mamaya na lang. Date? Napalingon ulit si Logan sa akin pero hindi ko na pinansin. Yes, yung sa anniv party yung pustahan. Oh, sabi ko nga. Sige, kita na lang tayo mamaya sa date natin. Diniin ko pa talaga ang date natin para marinig ni Logan. Matapos ang tawag, tumayo na ako pero pagtayo ko, inunahan na ako ni Logan. Tumayo din nga siya at padabog na umalis. Problema na naman nun. Minsan napapansin ko'y para may reglang isang yun ah. Taas kili ako nagtungo sa kwarto para magbihes. Paglabas ko pa lang ng gate, nakita ko ng kotse ni Stanley. Hi, pretty lady.
Masayang bati sa akin ni Stanley. Ngumiti na lang ako sa kanya. Let's go! Inalalayan ako ni Stanley makapasok sa passenger seat hanggang sa makapasok ako ng paglingon ko sa bintana ng kwarto ni Logan. Nagulat ako na makita siya doon. Masama ito nakatingin sa akin na para bang kakainin na ako ng buhay. Pumasok na si Stanley sa kotse niya at sinimulan na nitong paandarin hanggang sa makalis na nga kami. Logan's point of view. Napakayumang kamao ko na makita ko si Isabel kasamang lalaking yon. I want to kill that bastard. Sinabihan ko na si Isabel wag siyang sasama sa lalaking yon kung ayaw niyang patayin ko yan. Agad kong kinong cellphone ko at tinawagan si Hector. Yes, boss? Stanley Solis. Bring that man to me. Mabilis kong utos. Yes, boss. Hanggang sa may baba ko ng cellphone. Ilang minuto ako nakatayo sa bintana hanggang sa mawala na sa paningin kong kotseng sinasakyan na Isabel. Magsisisi ka kung sinong kinalaman mo, Stanley Solis? Na makalabas ako sa kwarto, agad ako nagpunta sa dining room. Where's the food? Agad nasabi ko na makitang wala ni isang pagkain sa table. Po? I said, where is the food? Sigaw ko. Sir, pinatapon na po. Lahat ni Ma'am Isabel ang sabi po, wala na raw po siyang gana. Kinakabahan pa nitong sabi. I need that food. Napasabunot na lang ako sa buhok at padabog ng umalis. Talagang sinasagad na niyang pasensya ko. Pero bigla ko ring naalalang hindi ko pagkibo sa kanya na ilang araw. Nag-e-enjoy ako sa panahon na yon dahil talagang ginugulo niya ako para mapansin ko lamang siya. Pero ngayon sumama na siya sa lalaking iyon. At ano raw? Date? Tingnan natin kung matutuloy pa ang date ninyo. Agad kong kinuha ang cellphone ko nang tumunog ito. Yes? Boss, nakuha na namin pero marami po sa kasama ko ang may sugat. Napakalakas palang sumuntok ni Ma'am Isabel. Napataas ang kilay ko. Si Isabel, malakas sumuntok? Yan din ang pinagtataka ko eh. Kilalang kilala ko si Isabel mula bata pa lang siya. Mahina, makulit, lahat ng gusto masusunod. Pero nagbagong lahat na magtangka siya magpakamatay. Nainis pa ako ng time na yun sa kanya eh. Kaya pinarusahan ko siya at nagdusa. Pero hindi ko alaman ang laki pala ng pinagbago niya. Sinisigawan niya ako at lumalaban na siya sa akin. Nainis ako ng time na yun sa kanya pero nagawa ko lang ay ang magbait-baitan. Gusto ko pa rin makuha ang beses nila. Alam ko na bibigay din sa kanya ang business ng ama nito. Kaya't masasolo ko na kapag nakuha ko ng yaman ng pamilya nila. Pwede ko na silang isa-isahin, papatayin. Napangitin lamang ako sa naisip. At buta na lang talaga'y magaling akong magbait-baitan. Napapalapit na rin sa akin si Isabel kaya't madali ko na siyang pababagsakin. Isabel's POV. What the shit? Sigaw ko na makitang humarang sa dinaraanan namin ni Stanley. Dito ka lang, kakausapin ko lang. Sabi niya at bumaba si Stanley at nagtungo sa van ko sa nakaharang ito sa harap namin. Na makita kong bumukas, nagulat akong bigla, nang buksan ang pintuan at patakbong hinablot si Stanley. Kaso biglang lumabas ang tatlong lalaki. Huwag ka na makialam miss kung ayaw mong... Mabilis kong sinuntok sa mukha ang lalaki. Ang daldal mo. Sigaw ko at mabilis sinipa siya sa paa. Napalod siya sa harapan ko. Lumipat ang isang lalaki at hahawakan sana ako sa braso. Kaya lang bigla akong tinaas ang paa ko para sipain siya sa mukha. Ah! Napasigaw si Stanley na sapakin siya ng lalaki at piliting makasakay sa van hanggang sa makasakay na sila dito. Napatali pa ako nang bigla na lang akong itulak nito at sinipa ko kaya't naupo ako sa sahig. Inis kong tinignan sila pero napakalayo na sila. Nainis ako at agad nang pumunta sa kotse pero puwisit. Sigaw ko dahil nakalak ito at ang susi ay nasa loob. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa papalayong van. Agad ko pang tinawagan ang number ni Kat pero busy ito kaya tag-umpisa na lang akong maglakad. Sino naman kaya mga yon? Na makita ko may taxi ng paparating agad akong pinara ito at sumakay ako at agad nagpahatid sa company ni Kat. Kat! Sigaw ko sa labas ng office niya. Ma'am, wala po si Miss Kat. Nasa meeting po siya. Anong oras matatapos yung meeting? Kakasimula pa lang po, ma'am eh. Baka mamayang 11 AM pa po. Napatango na lamang ako at umalis sa company niya. Agad kong tinawagan ang cellphone ni Stanley, pero ring lang ito ng ring. Alam kong dala niya iyon na makuha siya ng mga lalaki. Kainis! Sigaw ko. Third person's POV. Inis na pumasok si Logan sa kwarto, kung saan nakakulong ang lalaking kasama ng asawa niya.
Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit tuwing makikita niyang asawa niya kapag may kasama ito na pumatay ng tao dahil sa inis. Wala rin sa plano niyang makialam sa buhay ni Isabel. May nagugustuhan man ito'y wala siyang pake dahil ang gusto niya lamang imakuha ang yaman nito. Makuha niya ang lahat ng meron sa babae. Pero eto siya ngayon, nakaharap sa pintuan ng kwarto kung saan nasa loob ang lalaking gustong umakit sa asawa niya. Date ha? Nasa isip ni Logan, mabilis niyang binuksan ang pintuan. Boss, tulog pa ang gago, sabi ng isa niyang tauhan. Gisingin ninyo. Galit niyang sabi. Agad naman niyang binuhusan ng malamig na tubig si Stanley na walang malay. Na magising ito'y walang pasabing sinuntok agad siya ni Logan dahilan para matumba siya sa kinaupuan nito at nakatali ang kamay niya. Shit! Usal ni Stanley. Shit talaga. Di ba binalaan na kitang wag kang lalapit sa asawa ko? Pero nung ginawa mo, lumapit ka. Kaya ngayon ibibigay ko ng gusto mo. Galit na usal ni Logan habang nakatingin kay Stanley. Napatingin sa kanya si Stanley. At ngumiti. Hindi ko naman alam masusunod ang asawa mo sa akin eh. Baka hindi ka na niya mahal. Nainis si Logan sa sinabi ni Stanley kaya agad niya itong sinapak ulit. Napaupo si Stanley at tawang-tawa habang inaasar si Logan. Alam mo bang sinabi sa akin na magsasama na kami? Nandilim ang paningin ni Logan at mabilis kinasa ang baril at ipinutok ito sa paa ni Stanley. Shit! Sigaw ni Logan. Tumawa lang si Stanley na parang demonyo. Hindi ko naman alam na kakagat ang asawa mo sa pain na gusto ko. Nagtaka si Logan. Mabilis tumingin sa lalaking binaril niya. Na makita niya. Itong tumayo at pinagpagang damit itong basana. Hawakan ninyo siya, sabi ni Stanley sa mga tauhan ni Logan. Mabilis na hinawakan nila ang kamay ni Logan. Shit! Ano to? Bitiwan niyo ako, sigaw ni Logan. Ikaw rin naturingan kang mafia boss pero bobo ka. Hindi mo mapansin na hindi mo tauhan ng mga yan. Pasensya na, ganito lang ako eh. Napakagaling, sabi ni Stanley. At kinuha ang baril na hawak ni Logan. Saan kayang parte ng katawan ang gusto mong madurog? Sabi nito sabay turo ng baril sa parte ng katawan niya. Hindi ko na muna gagawin yun. Masayang sabi pa nito. Siguro asawa mo muna dudurugin ko bago ikaw. Gusto ko kasi makita mo ko kung paano mo kolokohin ang asawa mo. Sa tingin mo, papatol kaya siya sa akin? Napapaisip pa ito sabay tawa. Kung bigyan ko kaya siya ng anak, tapos sabay silang mamatay, wala naman akong pakialam kung mabuntis ko siya eh. Tumawa pa siya na parang demonyo. Nainis si Logan dahil sa mga sinabi ng kaharap niya. Huwag mong gagawin sa asawa ko yan. Huwag mo siyang idadamay. Sigaw niya at di ko alam kung bakit siyang lumabas sa bibig niya, pero alam niyang gagawin ng lalaking nasa harap niya ang gusto nito. Diba? Gusto mo naman siyang mamatay? Eh di ako nang papatay sa kanya para naman di na siya magduda. Sabi nito sabay kuha na isang bagay at isunod ito sa mukha niya. Isang maskara. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Pangasar pa nito kay Logan. Itali niyo na yan. Sigaw niya sa mga tauhan at itinali si Logan sa upuan kung saan nakaupo si Stanley. Oh, nakalimutan ko. May live show kang makikita mamaya. Me and your wife. Sabi nito sabay alis. Huwag mo siyang idadamay dito, sigaw ni Logan. Tumawa lang ang lalaki at nagsimulang lumabas hanggang sa sumara na ang pintuan. No! Shit! My wife!